Isang eroplano ang lumapag at may bumabang lalaki at sakay siya sa kanyang kotse, bigla itong huminto at bumaba ang mga guard at sinasaktan ang mga tao at tinanggal ang harang sa daanan. Nakarating sa magandang mansyon ang lalaki, siya ay nag-swimming at lumangwi ito ng lumangwi nang may kukunin sana siya sa ilalim ng may biglang humatak sa kanya pababa at sinakal siya hanggang sa mamatay ang kanyang katawan ay lumutang at hindi ito napansin ng kanyang guard. Ang lalaking pumatay ay nagbihis ng mabilis at napansin ng kasambahay na patay na ang lalaki, siya ay sumigaw at ang mga guard ay dali-daling pumunta sa swimming pool at kinuha ang katawan ng lalaki. Nag-alarm ang mansyon, ang lalaking pumatay naman ay nakalabas na ng mansyon, tumakbo siya di tulay at tumalon sa ilog at nakakapit siya sa bangka papalayo. Ang lalaki ay nakarating sa isang bahay sa gubat, siya ay nagpatugtog ng magandang musika habang inaayos ang kanyang buletin na kanyang mga pinatay at kanya itong sinusunog. Umalis ng bahay ang lalaki, sakay ng bangka, pinuntahan ang isang lalaki at siya ay nagbigay ng pera. Umalis ulit siya, sakay ng kotse at pumunta sa restaurant. May isang matandang lalaki na nakipagkita sa kanya. Ang pangalan ng lalaki ay si Arthur at ang lalaki na kanyang kausap ay ang kanyang boss. Tinanong niya si Arthur saan kanyang pinapagawa at sinabi ni Harry na iitgon doon at uminom ito ng kape at sinabi ng kanyang boss na your goddamn machine na siya ang better nitong assassin. Pinag-uusapan nila si Steven na kanyang katrabaho. Umalis na sila upang kunin ang pera ni Arthur. Pumunta si Arthur sa isang party, siya ay umupo sa isang table. Isang babae ang lumapit sa kanya at sinayawan siya nito at si Arthur ay naakit, sila ay nagkaroon ng mainit na gabi sa kwarto. Pagkatapos sila ay nanood ng DC at ang babae ay tumayo para maghanda ng pagkain. Ngunit aalis na si Arthur at nagiwan siya ng pera para sa babae. Nagtanong ang babae na kung ano ang pangalan nito at sinabi niya na Arthur. Napangiti na lang ang babae at hindi naniwala. Umalis na si Arthur at pumunta sa bahay na search siya sa computer tungkol kay Harry na kanyang boss. Tumawag siya sa isang babae na gusto niya ng isang meeting at tinapon ang cellphone. Siya ay nakababa na ng airplane. Bumaba sa isang kotse ang isang lalaki at sila ay naglakad-lakad. Nag-usap sila tungkol kay Harry kung saan nagtratrabaho si Arthur. Sinabi ng lalaki na delikado ang buhay ni Harry at na-appreciate niya si Arthur sa pagkakaroon ng connection nito. Sa kanya naniniwala ang lalaki na kaya niya gawin ang misyon. Biglang may tumawag sa cellphone ng lalaki. Sinabi niya na siya ay nasa isang meeting. Sinabi ng lalaki na meron siyang 48 hours na magdesisyon o pupunta sila nang wala si Arthur at umalis na ang lalaki. Si Harry na naka-wheelchair ay pumunta sa kanyang office kasama ang kanyang mga bodyguard. Si Arthur naman ay nasa kanyang bahay at nag-research tungkol sa misyon at nag-iisip sa kanyang balcony. Tumawag si Arthur kay Harry at pinapaalis siya sa building dahil alam niyang may panganib na dadating kay Harry at sinabi ni Arthur na patayin ni Harry lahat ng electricity at pumunta sa elevator papuntang basement, ngunit nahirapan siya bumaba ng hagdan dahil siya ay naka-wheelchair. Nakarating na si Harry sa parking lot at na-curious siya na makita niya ang sasakyan na basag ang salamin at biglang lumabas si Arthur at napamura si Harry. Naglakad si Arthur papunta kay Harry at siya ay nakatitig lang. Dito biglang naglabas si Harry ng baril at may nakasulat sa baril ng pangalan ng babae. Binaril ni Harry ang kotse ng 3 beses at ibinigay kay Arthur ang baril. Nagtanong si Arthur na bakit di siya pinatay ni Harry. Sagot naman ni Harry na ayaw niya na magpadala ng ibang papatay sa kanya, kundi gusto niya si Arthur lang. Biglang binaril ni Arthur si Harry at gumulong ang wheelchair ni Harry sa pader. Pumunta ng cemetery si Arthur at nakita niya ang kanyang kaibigan niyang si Steven na anak ni Harry. At naghukay ang mga lalaki at inilibing na si Harry. Sumakay ng kotse si Arthur, ngunit dumating si Steven at nagpapahatid sa bahay ng kanyang tatay. Pumayag naman si Arthur. Habang nasa kotse sila, sinabi ni Arthur na madalas kwento ni Harry si Steven sa kanya. Nakarating na sila sa bahay ni Harry at sinabi ni Steven na may gusto siyang ipakita kay Arthur. Sila ay pumasok sa bahay at may binigay si Steven na picture frame kay Arthur at naglakad ito. Upang kumuha ng alak, sila ay nag-usap tungkol sa mga iniwang mana ni Harry. Nakaupo si Steven habang umiinom ng alak at nagtanong si Arthur kung para saan ang baril at sinabi naman ni Steven na may plano siyang patayin ang kanyang sarili at hanapin ang pumatay sa kanyang tatay at siya ay tumawa at nagtanong si Steven na sino naman papatay sa tatay niyang naka-wheelchair. Hindi sumagot si Arthur, siya ay umalis na. Si Steven ay nag-iinom na may earphones sa kanyang tenga na may maganda musika at may hawak na baril at pinagbabaril ang picture frame. Binasag ang vase.
Nasa kotse na si Steven nakatambay na may dumaang lalaki at tinanong si Steven kung kailangan nito ng tulong. Sinabi ni Steven na mali lang ng address na pinuntahan ang lalaki. Nanigarilyo si Steven at inalok niya ang lalaki nang bigla itong naglabas ng baril at tinutok kay Steven na pataas ng kamay si Steven at pinapababa siya ng lalaki sa kotse. Ngunit si Steven ay hinila niya ang lalaki at hinampas sa pintuan ng kotse. Bumaba ng kotse si Steven at tinanong ang lalaki tungkol sa baril at binugbog niya ito. Tinapon ni Steven ang baril, sinipa niya sa ulo ang lalaki. Babarilin na sana ni Steven ang lalaki, biglang dumating si Arthur, pinigilan niya ito at sinuntok. Tinayon niya ang lalaki at sinabi na may nagtanong tungkol dito, wala siyang sasabihin at pinaalis niya na ito. Nagalit si Arthur kay Steven at pinasakay na ito sa kotse. Kinabukasan pumunta sa grocery store si Arthur, nakita siya ni Steven at sinabi niya na gusto niyang maging katulad ni Arthur dahil walang iniwang mana ang kanyang tatay na si Harry. Pinauwi na ni Arthur si Steven at siya ay umalis na. Pumunta siya sa kanyang bahay, habang siya ay natutulog nagising siya sa tawag ng kanyang cellphone. Ito ay sinagot niya at nagbigay ng address ang nasa lalaking nasa cellphone. Nakipagkita siya kay Steven sa isang animal shelter at sila ay nag-usap tungkol sa pagkatao ni Steven. Bumili sila ng aso at sinabi ng makababa na ng kotse si Steven. Sinabi ni Arthur na pakainin niya ito at alagaan. Bago umalis si Arthur, nagbigay siya ng address at pinaandar niya na ang kotse. Si Steven ay inutusan na dalhin ang aso sa isang coffee shop at nag-order ng black coffee. Sa mga sumunod na araw si Steven ay nagising sa malakas na tunog ng kanyang cellphone at sila ay nag-training ng pamamaril kasama si Arthur. Sa mga sumunod na araw binenta ni Steven ang kanyang kotse at bahay ng kanyang ama na si Harry at si Steven ay tumira sa bahay ni Arthur. Kinabukasan sila ay umalis at pumunta sa isang apartment. Kumatok si Arthur sa isang pinto at sila ay pinagbuksan ng isang lalaki. Nagtanong si Arthur sa isang lalaki nang bigla niya itong sakalin, hanggang sa hindi na makahinga. Ang lalaki naman ay pilit lumalaban, ngunit siya ay namatay. Umuwi na sila Arthur kasama si Steven. Pinakita ni Arthur sa kanya ang mga misyon at tao na kailangan niyang patayin. Sinabi naman ni Arthur na ang lalaking nasa coffee shop ay ang kanyang misyon na patayin. Sinimulan na agad ni Steven ang kanyang misyon. Nasa coffee shop na siya nang lapitan siya ng lalaking kanyang target at sila ay nag-uusap. Niyaya ng lalaki na mag-inom si Steven mamayang gabi at ito naman ay pumayag. Naghanda ng lason si Arthur para patayin ang lalaki. Kinagabihan nasa bar na si Steven at ang lalaki. Sila ay nagsimulang mag-inuman, ngunit hindi nilagay ni Steven ang lason. Siya ay umalis at sinundan siya ng lalaki na pumunta sa bahay ng lalaki at nang sila ay makarating sila ay uminom ng wine. Sila ay napunta sa kama at nang may mangyayari na sa kanila ay agad sinakal ng sinturo ni Steven ang lalaki, ngunit ito ay nakalaban. Sila ay nagsuntukan, binugbog ng lalaki si Steven. Pinaghahampas ang kanyang mukha. Sinaksak naman ni Steven ang lalaki at ito ay namatay ng tuluyan sa sarili niyang bahay. Pumunta sina Arthur at Steven sa isang bar at nakita ulit ni Arthur ang babae. Si Steven naman ay nakipag-sex sa isang babae at umalis ng bar. Kinabukasan, habang nasa kotse si Arthur, tumawag ang kanyang boss at sinabi na the file is priority, kailangan makita agad ito ni Arthur. Nasa bahay na sina Arthur at Steve at pinapanood ang isang lalaki na kanilang bagong target. Sinimulan agad nila ang kanilang misyon at pinag-aralan ang bawat galaw ng lalaking kanyang target. Umakyat sila sa building at naglagay ng keys para makita nila ang bawat galaw ng lalaking mataba. Sinimulan na nilang pumasok sa bahay ng lalaki at habang busy ang lalaking mataba na magpaturok ng injection, pumasok na sila Arthur at binuka ang bibig ng lalaki at may pinasok sa kanyang bunganga hanggang sa ito ay mamatay. Pumasok ang kanyang bodyguard at natagpuan ang lalaki ay patay na. Natakot ang mga bodyguard nang may tornilyong lumabas kung saan nagtatago sila Arthur at Steve. Pinacheck ng bodyguard ang salamin, ngunit binaril ito ni Arthur at bumunot din ng baril ang mga bodyguard at pinagbabaril sila. Sinubukan nila Arthur na tumakas pero nahabol sila ng mga bodyguard. Sila ay nagsuntukan. Tumalon palabas si Arthur at hinahabol pa din sila ng mga bodyguard sa rooftop. Si Steve naman ay nakipagbarilan din at pinatay ang ilang mga bodyguard. Dali-daling tinali nila Arthur at Steve ang kanilang sarili at tumalon sa building habang sila ay pababa pinagbabaril. Padin sila huminto ang lubid at binasag ni Arthur ang salamin. Sila ay nakaligtas at nakipagsalamuha sa mga tao palabas. Napanood ng kanyang boss ang balita.
Habang nasa airport si Arthur nakita niya ang isang pamilyar na lalaki na pinakita sa kanya nung siya ay nasa meeting at siya ay nagtaka dahil ito ay patay na. Mabilis niyang sinundan ang lalaki hanggang makasakay sila ng bus at kinausap ni Arthur ang lalaki at pinaliwanag ng lalaki kung bakit pa siya buhay. At pinik ang kanyang pagkamatay nang biglang humugot ng kutsilyo ang lalaki, at sinugod si Arthur sila ay nagbugbugan sa loob ng bus, at sa huli inihagis ni Arthur ang lalaki sa labas ng bus na basag ang salamin nang biglang may dumaang kotse at saktong nabangga niya ang lalaki. Kinabukasan napansin ni Arthur na wala na ang lalaking laging nasa tabing ilog at may mga armadong lalaking dumating. Si Arthur naman ay nasa ilalim ng tubig, bigla niyang sinaksak sa binti ang kalaban at sila ay nagbarilan. Tinawagan ni Arthur ang boss nila at sinabi niya na I'm coming for you. Dali-daling umalis si Arthur at tinawagan si Steve. Nasa bahay niya at may mga baril na nakatuktok sa kanya. Habang kausap niya si Arthur nang biglang humugot ng baril Steven at pinagbabaril ang apat na lalaki. Dumating na si Arthur at nagtanong si Steve kung sino ang mga lalaki. Habang naghahanap si Steve sa garahe, may nahulog na mga gamit at nakita niya ang baril ng kanyang ama na si Harry. Sila ay umalis na at nakasakay sa isang kotse. Tinanong ni Steve na kung pumatay na ba siya ng taong kilala niya. At tugon naman ni Arthur ay at wala siyang kapayapaan. Pumunta sila sa bahay ni Finch at binaril niya ito sa binti at dumating ang dalawang babae na pamilya ni Finch at pinagbantaan ito ni Arthur na papatayin kung hindi sasabihin kung nasaan si Diane na dating boss ni Arthur, at umiiyak ang babaeng hawak ni Arthur dahil ipapasok ang kamay sa isang grind. Sumigaw naman ang isang babae na sabihin na ang dapat malaman ni Arthur. Sinabi naman ni Finch ang address ni Diane. Sumigaw sa sakit ang babae. Pumunta na si Arthur kay Diane at nagmamadaling lumabas ng building si Diane kasama ang kanyang mga bodyguard at nag-setup ng mga kamera. Si Arthur at si Steven naman ay nagpaandar ng isang malaking bus. Pinaandar ng mabilis ni Arthur ang kanyang kotse at nabangga niya ang mga kotse ng guard ni Diane at pinagbabaril ito. Pinaandar ni Arthur ang bus at binangga ang kotse ni Diane at namatay ang driver. Inangat ni Arthur ang sasakyan at binaliktad ito. Bumaba ng sasakyan si Arthur kasama si Steve at nakita nila si Diane na duguan at nakahiga sa lupa. Sila ay minura ni Diane at sinabing "fuck you" at pinagbabaril na nila ito hanggang sa mamatay. Nasa kotse na sila Arthur at Steven at tinanong ni Steven kung ano ang plano ni Arthur at sinabi niyang disappear, new name, new occupation. Nang magkasama sila ngunit nakita ni Arthur ang baril ni Harry kay Steve, sinabi naman ni Steve na lagi itong nasa kanya. Huminto sila sa isang gas station at bumaba si Steve para lagyan ng gas ang kotse. Nagsorry si Arthur sa lahat ng nangyari at nilagyan ni Steve ng gas ang buong kotse at naglakad papalayo. Binaril ang tumulong gas sa kotse at ito ay sumabog ng napakalakas. Bumalik si Steve sa bahay ni Arthur ng mag-isa at nagpatugtog ng musika. Pumunta sa garahe at binuksan ang bagong kotse at umalis. Hininto niya ang kotse at may nakitang sulat sa upuan at binasa niya. Ito ay galing kay Arthur. Ang nakalagay sa sulat ay, "If you're reading this, then you're dead." Tumawa si Arthur at aalis na sana nang biglang sumabog ng malakas ang kotse pati na rin ang bahay ni Arthur. Pinanood ng mga lalaki ang key footage sa gasoline station na nakita si Arthur na nakatakas sa kotse bago ito pasabugin ni Steven. Buhay pa si Arthur at sumakay siya sa kanyang kotse sa mahabang kalsada. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mag-notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.